Yo! Kumusta kayo mga kapatid? Ako nga pala si Lancelyn and ngayon magre-react ulit tayo sa panibagong video kasi nga, vultures tayo. Content. Okay, so I found this video again by Cat Numbers. Okay. Credits, no? Pairam ng video and re-reacta natin. And about ito ulit kay Sister Christine. So, baka ito na yung pinanggalingan nung, 'di ba sabi ko sa inyo last time, 'di ba? Panonoorin natin yung videos niya para at least hindi na tayo bias, 'di ba? Wala tayong bias and try natin siyang intindihin, okay? So, nakita ko lang tong video na to nung tinatry kong magbukas ng TikTok. And yeah, marami nagsasabi na praying for this woman. No, mukhang intense ang mga sinabi ni sister dito. Pero diba, babalik tayo at babalik sa scripture, no? Titingnan natin kung ano bang masasabi natin dito. Okay? So, wag na nating patagalin pa, simulan na natin. Sarili. I love them. Kasi kapatid ko sila sa Panginoon. Pero never kong irirespeto ang paniniwala nyo. Maniwala kayo. Okay. So, ako kasi, no, even though syempre, iba yung paniniwala ko sa iba, but I respect them, no? Kumari sa mga Muslims, no? Kumari hindi ako pupunta dun sa lugar ng mga Muslim. Kumari sa mosque nila, diba? Parang katatapos lang ng Ramadan, diba? So, kumari istorbohin ko sila, pakakainin ko sila kahit bawal sila. Alam niyo yun? No? So, what kind of... Ilang segundo pa lang tayo. 8 seconds. Mga kapatid, disclaimer lang, no? Hindi natin pinagtatawanan si sister and hindi rin natin siya ginajudge. Okay? No? Kung tingin nyo ginajudge niya kayo, kung i-judge nyo siya, ano kayo? Diba? Ano at ako? Diba? So, we're just viewing this in a objective lens, okay? Ng isang normal na Kristiyano. Diba? Kahit Lancelyn yung pangalan ko. Okay, but yeah, grabe. First second pa lang. No, ito pala yung point. Sorry, bulag ako. Never kong irerespeto ang paniniwala nyo. Sasalaksakin ko. Okay, makasalanan ka. Hindi ka sala. Okay. Okay, sige. Tuloy natin. Baka we need context. Apakan ko ang lahat ng nagsasabing ang pagmamahal ay nakadepende sa inyo. Pakinggan nyo to. May napakinggan ako about doon sa kanilang sinabi na ang pagmamahal daw, kaya daw dinestroy ng Panginoon ang Sodom, kaya daw dinestroy ng Panginoon yung sa panahon ng Ezekiel, kaya daw dinestroy ng Panginoon yung kay Noah because ang mga tao daw doon ay hindi pa nagmamahal kasi daw ganito, ganyan, ganyan. Anong tingin nyo sa tao ngayon nagmamahal? So, she feels like my mom. Opo, maghuhugas na po. It depends kung anong pagmamahal. No, because kung i-view mo lang siya ng hindi objective, then we're already on the wrong path. No, masyado nating siguro nagninitpick lang ako, no, pero yung line na anong tingin mo sa mga tao ngayon kung nagmamahal, syempre yung gusto niyang i-point is hindi, di ba? Pero sige, ituloy natin. Ha? Anong tingin nyo sa mga tao ngayon nagmamahal? Pag sinabi mong nagsisimba ka, may kabit ka, nagmamahal ka, sasalaksakin ko Nagmamahal lang kami. Ay, grabe, ito na. Sasalaksakin. ang bibig mo. Sorry. Don't.
Paul. Okay. Ang hirap i-absorb no? Parang nareactan ba ito ni hanapin nga natin. Tingnan natin kung nareactan to ni Bro Tetelestay. Kung nakita niya ba ito, ano masasabi niya. No. Pero okay. Naalala nyo dun sa first video na about dun sa debate na ginawa ko. Sinabi ko dun, alam nyo ba kung bakit hinihate ng karamihan si Alvin? Okay. So, mga kapatid, lahat tayo, no? Lahat tayo ay naatasan na mag-share ng gospel, no? That's the Great Commission, 'di ba? Yun yung kailangan nating gawin, no? Kahit sino ka ngayon nakikinig, no? The Great Commission. Gawin natin, no? Gagawin natin 'yan at ginagawa natin 'yan. Ngayon, lalabas ka ba sa world ng sabihin nating kulang yung skills mo kasi let's say na when going out, no, ako hindi ko sinasabi na I'm good, no, siguro may mga nasasabi na kayo sa akin by now na mali yung Brad, kulang yung sinabi mo Brad, okay, but nakikita nyo ba yung videos ko laging almost 1 hour. Ang daldal ko kasi anyway, mapapansin nyo, di ba, kuwari, pwede mo to sabihin ng hindi ka nagagalit, no, nang hindi ka full of emotion, no. Tatandaan natin na kapag punong-puno tayo ng emosyon, nawawala tayo sa tamang kaisipan, diba? Kung ano-ano yung mga nasasabi natin, no, and may kasamang threat, di ba? Okay ba kayo doon na may nag-share ng gospel? Or sabihin na natin, nag-share ng word of God, no? Casually. Pasasabihin ko sa inyo, susungal-ngaling ko kayo. Ganon. Pag sinabi nyo sa akin na okay ganito, okay ganyan. Pag nagbabar, susungal-ngaling ko kayo. Okay ba yun? Papakinggan nyo ba ako? Diba? Wag yung i-clip out of context yan. Baka okay, sige. Okay lang gawan nyo ako ng meme. Sige, re-reacta natin yan. Alam ko mga Pilipino magaling sa kalokohan. Sige, okay lang yung memes. Pero, sige, okay, tawagin nyo na din ang position. Parang gusto ko matikman ko ano yung natitikman ni Bro Tetelestay, no? Breakfast niya every morning. Patingin mo naman. Biro lang. Tuloy natin. Walang pagmamahal dyan! Makasalanan ka, hypocrite. Hypocrite? Ano? Walang pagmamahal dyan! Makasalanan ka, hypocrite. Hypocrite? Hypocrite. Ikaw din. Nagiging fair lang ako, no? Lahat tayo makasalanan, no? Lahat. Hindi ako exemptions dyan. Hindi ako exempted dyan. Si sister din. No. The way I see it, basahin natin yung dito sa Matthew 7:3. Sabi dito, "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' when all the time there is a plank in your eye? You hypocrite." You hypocrite. "First take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye." No? Kung i-simplify ko lang to, no, let's not be holier than thou. 'Di ba? Kasi mga kapatid, no, siguro take out of context ko ba to, pero just very very short, no, let's not be holier than thou. Let's be careful on calling out someone kung ganito rin tayo, no. What do I mean by that, no? Tingin nyo ba godly or being Christ-like
na mag-share ka ng word like this. Full of aggression, no? Full of emotion. No. Nagigets ko yung gusto niyang gawin di ba? Kaya that's why I said na, kasi yun yung gusto niya mangyari. She's trying to tell us, she's trying to remove the sawdust, no? The speck of sawdust sa eye natin. Totoo. Yun yung ginagawa niya. May mali ba doon? Wala. Pero meron siyang plank in her eye. Paano yun? Diba? And now, I do think na hindi ka pa kakikinggan ng mga tao. And mas magiging masama pa yung view nila sa Christianity. And also, last time, dun sa video na debate na napanood natin, may nabasa akong comment dun, Christian versus Christian. Wow. Tapos parang sarcastic. Isipin nyo na lang. Diba? That's why I had to tell sa video na discussion is normal. Pero alam nyo kung ano yung hindi normal? Yung mga ganitong bagay, no? It's okay to be to call someone out, no? Yun naman yung sinabi dito First, no? Take the plank out of your own eye. Okay? Kasi wag nating kakalimutan na meron tayo palaging ganun. No? Kung ano man yung nakikita natin sa iba, mas malaki yung sa atin. Lagi nating isipin yun bago tayo mang-call out ng someone in regards to their life na. Pero siguro based on facts and objectivity, goods. Kaya na ito. Biblical naman yung response natin kay sister. Dalawa Ito pa. na. Pangatlo na. Pag same-sex, hindi makasalanan kung ikaw ay bading tomboy. Wala sa New Testament na sinabi na ang bading tomboy ay makasalanan. Okay, Ang ginagawa mo ang makasalanan. What? Okay? Okay, I think I'll make my stand here. Kung ang magiging basehan is yung ginagawa, no, ng kumare sa LGBT, no, I have or I know, and karamihan sa members ng LGBT ay nagiging ka-close ko, no, kaibigan, no. Ganon. And sasabihin ko isa sila sa pinaka the best na friend. Isa sila sa pinaka real na mga friend na nakilala ko. Isa sila sa pinaka the best mag-care na mga nakilala ko. Isa sila sa pinaka the best na friend na nakilala ko. I mean, I have my best friend, syempre. Pero alam niyo yun, isa sila sa one of the best na mga nakikilala ko. And that's why I always pray for them. Kasi tandaan natin mga kapatid, kahit gaano ka pa ka-evil, basta tinanggap mo si Jesus sa buhay mo and you repent, accept Jesus as your Lord and Savior, you will be saved. By grace, through faith, we are saved. Pero simula 1-year-old ka hanggang sa tumanda ka na, hindi ka mabahira ng dumi, walang dumi. But hindi mo tinanggap si Jesus as your Lord and Savior, I'm sorry to tell you, no, there's only one way. No? It's not by works that you will be saved. It's not our works that we will be saved. By grace through Christ alone. Okay? Yes, makasalanan tayo. Okay? And kahit Kristiyano na, makasalanan pa din. And that's why we have to wake up every day. Say sorry to God and then try to live a holy life.
Try to be more Christ-like. No? Kung if you're member of LGBT community, mahal kayo ng Diyos, mga kapatid. Mahal kayo ng Diyos. Okay? No, wag nating i-hate yung tao for what they do. Okay? Wag natin silang i-hate. Try natin silang i-reach. Wag natin lang sila sabihan ng ganito ganyan yung ginagawa nila. Let's try to reach them. And I don't think this one is trying to reach them. Okay? Hindi makasalanan ang pagiging bading o tomboy. Oh. Good boss ulit. I do believe that it is. Okay? Kahit gaano ka pa kabait. It is. Kahit hindi ka gumagawa ng kasalanan, no, it is. Is that wrong interpretation? No? Saan ba nang galing to? Kasi I want to read. Kasi based on sa pag-aaral ko, no, it is a sin. It is sodium. It is a sin. Sodium, di ba? Oh, akin yan ha. Gagawin nating merch. It is a salt. No? Sodium chloride. Ang ginagawa ng iyong laman, lalaki sa lalaki, babae sa babae, yan ang makasalanan. True. But, ano ba sila? Lalaki o babae? Ba? Dahil sa mga false teacher na to, ang mga tao ngayong Kakainin ka yan bukas. Breakfast. yan, ginagamit ngayon ang salita ng Diyos para magbigay ng komento sa kagustuhan nila. Ngayon, akala nila yung pagmamahal ay nakabase sa iyong emosyon. Ang pagmamahal ay greatest commandment ng salita ng Diyos. Mga anak kayo ni Satanas. Oh, grabe. Natulan na. Boom. Children of Satan. Grabe. Sobrang bigat. Natatakot ako. Feeling ko sinisermonan ako eh. And promise, sa buong video na to, I'm very speechless kasi I'm all really trying to see this. Ito ba parang hindi ito yung dinibate. Sorry kasi hindi ko to pre-watch. That's why gulat na gulat ako. Okay? Patuloy natin. Diba? Kung gaano kadisib ang mundo. Pag bading ka, hindi ka pwede sa lalaki kasi homosexual yan. But what makes it, what makes you bading ba? Diba? Hindi yung you act like a girl. Diba? Kasi there's, naalala ko one time may healthy discussion kami niyan. So, nagtatanong ako kasi sabi ko, akala ko dati, boy, girl, bakla, tomboy. Mas may butik de joke. Akala ko dati, bakla, tomboy lang. Tapos may bi, yung both. So, akala ko yun lang. Tapos, ano ba yun? Diba? LGBTQI. Basta sobrang dami pa. Tapos, nagulat ako may mga pronouns. No? Hindi ko yun maintindihan. Syempre, so I asked. No? And, hindi ko na ikikwento yun kasi hanapin pa natin yung kay bro Tetelestay. And kung meron siyang and na-conclude ka na it's complicated, no? Na parang na-feel na lang nila na eto sila, na parang na-attract sila sa lalaki, na parang babae sila. Kasi ako I'm a soft man.
No, medyo soft ako. So, nung bata ako, palagi akong inaasar na bading. To the point na akala ko talaga dati bading ako. So, pero hindi ko na-feel na na-attract ako sa lalaki. Ang na-feel ko lang kasi since maraming nagsasabi sa akin, mga nabully kasi ako, no. Sinasabi sa akin na ano ka, na bading, bakla, ganyan. So, madami pa silang sinasabi sa akin na gagawin nila sexually, no. And na ano ko doon, na pag naaalala ko parang na ano ko. Pero ayun, hindi naman ako na-attract sa lalaki, and yun, sa babae ang na-attract. So nung di pa ako Kristiyano, so yun, dami kong puro babae, no? Wala naman, no, never ako nagkaroon ng time na parang lalaki yung dinate ko, lahat babae. Yun ang ano, magulo, no? But what makes a gay ba? Hindi lang kasi yun yung ano lang yung act of sex no, pasintabi, no, sa mga makikinig. Kasi sex ng hindi mo asawa is a sin. Diba? Premarital sex is a sin. Same sex is a sin. Same sex, no, ganun. A sin. Okay? So, sinabi niya, no, pag puro emosyon, Pag tomboy ka, hindi ka pwede sa babae kasi homosexual yan. Hindi bading ang tomboy, hindi kasalanan ng tomboy, hindi kasalanan kung anong kasarian mo, kasalanan kung ano yung ginagawa mo. Hypocrite. No? Hypocrite. Ano daw? Hindi daw kasalanan kung ano man ang kasarian mo. Kasi there's only two. Hindi talaga. Okay. Kung ano yung ginagawa mo. Hypocrite! Kasalanan kung anong kasarian mo, kasalanan kung ano yung ginagawa mo. Sa lahat ng bagay. So, ang pagiging bakla, hindi mo rin ba yung ginagawa? Diba? I mean, don't get me wrong. I love them. Isa talaga sila sa pinakamababait na nilalang na nakilala ko. No, like yung group ng LGBT. No, karamihan, mas marami pang nakilalang mababait doon kaysa sa Christian community. I'm telling you. Like, alam mo yun, parang kaya na-inspire ako na parang gusto ko sila ma-reach. No? Kasi I want to not save them. No, I want them to be saved. Gusto ko maligtas sila pala. No, wala akong kakayahan maligtas. Okay, unless ako si All Might. Natashiwa kita. Hypocrite. Ano ba? Nabubulol na. Ito mga false teacher na to, isa pa to. So, ang vulture na to, kakain na din ng hypocrite. Hypocrite. And ng false teacher breakfast. Hypocrite. Bibigay kayo ng mga kung ano-anong cherry-picking verses. Ano ba verse ginamit dito? Basta natin comment section. Okay. Wala naman. Hypocrite. Hindi nyo sinasaayos ang buhay nyo, kaya mali ang paghahatol nyo, mga anak kayo ni Satanas. Grabe. Kaya ang mundo ay deceive. Deceive. Ain't that deceived, no? Naalala nyo doon sa last video ko, maraming nagsasabi ng no, word of God, ganyan. Tapos hindi naman align sa core, no, ng Christianity. And that the one that deceiving people, no. Tatandaan natin na kaligtasan yung what's at stake here. Okay? Sige, let me check kung meron tayong makikita ng ibang video.
So ito, may 8 minutes na talk dito si bro. So, brother, Aapakan peram kami ng video mo. Okay lang ba? Sige. Let's go. ko ang lahat ng nagsasabing ang pagmamahal ay nakadepende sa inyo. Pakinggan niyo to. Sige, Ikaw dinestroy ng skip na natin. Because kaya ang mundo ay deceive. I'm doing this po out of love and truth. Again, ang love po does not rejoice in wrongdoing but rejoices in truth. Hindi po tayo Okay. pwede manahimik, especially Lakas. kaluluwa po ng mga taong nakasalalay, lalo na po yung mga kabataan na nakasunod sa kanya. Amen. This is the second and the last time na gagawan ko ng video ito dahil sabi sa Titus, if people are causing divisions among you, give a first and second warning. After that, have nothing more to do with them. May mga lilinawin po. Okay, so yun yung first and yung first team debate. Ito yung second. No? Isang video na. Grabe. Sige. Tayong bagay, so makinig po kayo. Yung iba dyan, baka sabihin, bakit hindi mo siya kontakin privately? I did po. Nag-reach out po ako sa kanya. Nag-offer po ako ng help na, Christine, maybe you need to pause, tigil ka muna, take a step back. At Legit, no? Pahinga ka muna. Maybe, alam mo yun, parang in-heat ka yung in-heat. Or on fire, no? And tandaan natin na kapag masyado kang fire, papasok ka. Kahit firebender ka ba? Paring makatulong kami, tutulungan ka namin para mag-study ng Bible. Shalom. Pero ni-reject niya po yon. That's the right word na ginamit niya. Mhm. Ni-reject niya po yon. So, he's still continuing to teach the Bible. Yes, narinig niya po. He, him. Hindi po yun accusation. Discombobulate. Ay. For real ba? Ano ba? Ano, Po what? yun. That's the right word na ginamit niya. Ni-reject niya po yon. So, he's still continuing to teach the Bible. Yes, narinig niya po. He, him. Hindi po yun accusation. Marami pong workmates, classmates, even close friends ang nag-reach out sa page confirming na siya ay he. Yo! Yo, this changes everything! Yes, lalaki naman po talaga yan dati kasi kaibigan ko yan noon, kababata, pero di na kami nag-uusap na naging transwoman na po siya, kaya di ako mapalama sa kanya, sumusunod siya sa Diyos. Kung di niya maayos ang sarili niya, dapat magbalik loob siya sa pagiging lalaki niya, kasi lalaki at babae lang nilikha ng Diyos. Amen? Dapat tanggapin po niya yan, pangalan niyan talaga ay Christian po. Brother Christian. Is this confirmed ba, bro? Tetelestai. Confirm, like, kasi syempre kahit maraming, binibigyan ko lang ito ng benefit of the doubt, no? Pero, from what I read here kay Cyrus, sabi niya, Christian Carriedo, Kaluwan, trans yan. Okay. Sabi ni bro, hindi daw ito accusations, no? I will take his word on that. Pero man, sobrang nagulat ako because I really thought that he's a she, no? So he, him pala talaga, no? First of all, I want to apologize for that, no? Hindi ko talaga alam, ngayon lang, so gulat na gulat ako. Okay, so let's see. Balikan natin, grabe. Na stand lock ako doon, bro. Even close friends ang nag-reach out sa page confirming na siya ay he.
Hindi ko na, nabasa na Christian. Oo, si Ate Christine on way back 2021 sa Batangas City. Yun po ang viral ngayon sa page niyo po. Gay po siya, hindi po siya totoong babae. Hindi ko po siya sinisiraan, baka po mababago niyo pa po siya kasi wala naman po, imposible. Basta si Lord na. Tinigil ko na din po panonood sa kanyang live noon sa TikTok kasi mas nalalabuan po ako. Iba-iba lahat ng turo niya sa mga pastors po like you. Okay. By the way, sa mga hindi pa nakakaalam, hindi po ako pastor. Hindi rin po ako nagba-Bible school. No. Yes, just Christian. No. Pero tinatry ko yung best ko na study. Okay. So, nag-aaral din kahit pa paano. So, yeah. Mali mo, balang araw, di ba? Ilang months ko po siya naging workmate year 2021. Ate, di ba ko-work natin si ate? So, ano ang real name niya? Hindi ko tanda apelyido niya. Grabe. So, it is facts. Also guys, lilinawin ko lang. Kumakalat kasi itong picture na to at sinasabi na ito daw si Christine dati. Guys, please, hindi po siya yan. Okay? Ibang tao po yan. Kausap ko po mismo yan at nakiusap siya sa akin na baka pwedeng linawin na hindi si Christine yan. Different person yan. So, itigil na po natin yung Okay. kalat ng picture na yan kasi hindi po siya yan dati. Okay? Ibang tao po yan. Don't attack that person. Don't attack that picture. And don't Even, diba sasabihin niya pa, don't even attack Christian, okay? Ay. And all this time, sa isang buong video, tinawag natin siyang Christine and kalahati nito. Grabe, no? Thank you for the exposure ng deception, no? attack Christine, guys. Okay? Kasi ang main concern lang natin dito yung maling ginagawa niya. O, ang pinaka-main yun naman talaga, which is yung mismong mga tinuturo, no? Yun lang yung concern natin. concern po kasi natin dito yung pagtuturo niya ng Bible na sobrang dangerous. Maniwala kayo sa hindi, marami po siyang followers. Marami na po sila. To be honest po, I've been praying for this. Talagang pinag-pray ko po kung gagawa ko pa ba ng video to kasi kung ako lang, gusto ko ng payapang buhay, di ba? Totoo. Tinawag ko na lahat ng accountability partner ko, tinawagan ko na lahat ng mentor ko. Sobrang uneasy po talaga nung spirit ko at kasi kung ako lang masusunod, tahimik na lang ako, no? Pero ang dami pong nag-chat sa page. Doon po ako na-move talaga na sobrang daming tao ang tinatry siyang i-rebuke last year pa. Tinatry siyang i-correct last year pa. Pero hindi nila magawa kasi binablock sila, minumute sila, at wala silang him, no? Okay, let's represent always and exposes him that even gospel he can define. Napakalawak ng eschatology para laro-laruin lang. I'll be praying for him and to you po. Yeah, let's pray for them both. No? platform. At ako Pag wala nakikisaw silang lang. boses para itama Gatas. itong taong ito. And I believe God gave me this platform for this very reason. And by the way, sa mga nagsasabi na okay lang yan kasi lahat naman tayo tinawag mag-preach ng gospel. Okay, lahat po ng Kristiyano, totoo. Lahat po ng Kristiyano tinawag mag-preach ng gospel. Sinabi natin. Pero magkaiba po yung preaching at teaching. Kasi in his case, nagtuturo talaga siya without proper hermeneutics and that's dangerous. At kahit na sabihin natin na mag-preach lang siya ng gospel, di ba hindi niya nga alam yung gospel eh. So anong ipipreach niya? Sabi sa Galatians 1:8, even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. He sounds confident na tama lahat ng sinasabi niya kahit wala talaga siyang idea kung ano yung tinuturo niya. At katulad nito, sa video na to na napanood natin, it's all about condemnation. Jesus came not to condemn people, but to save people. This is a public correction na rin po. Kasi publicly niya rin namang ginawa itong harm na to. He's publicly condemning people. Even si Paul, he rebuked publicly. He corrected doctrines. Not to destroy people, but to protect the gospel. Sabi po sa Ephesians 4, ang mga teachers po, binigay sa atin yan ng Diyos
to equip and build the church. Sino yung church? Tayo yun, the body of Christ. So if someone is teaching but constantly condemns people or nagpo-produce ng fear, ng division, or ng pride, hindi po yun ang goal ng biblical teaching. Alam nyo, the gospel includes repentance. Totoo yan. But hindi lang repentance, but also grace. Kasi if we remove grace, we are no longer preaching the gospel. Ako lang ba? I mean, kasi mga kapatid, it's not a very difficult topic to talk about, di ba? Siguro, kahit hindi na natin to panoorin, di ba? Yung take ni Brother Tetelestai dito, I think we almost have the same. No? Siguro, mas lang sa kanya, mas perfect, no? Mas closer to perfection. I mean, kasi syempre, di ba? You're very, naman, no? Thank you, Lord, no? Sa buhay ni Bro Tetelestai. At ang concern ko po sa kanya is yung message niya is producing condemnation. And also, di ba, sa buhay ni Bro Christian, no? Or Christine, I'm sorry, di ko talaga alam kung paano siya tatawagin at this point. So, dun tayo sa real name. No? So, Bro Christine, Christian, no? Bro Christian. Rather than leading people to Christ. According to Romans 8:1, those who are in Christ are no longer condemned. There is now no condemnation in Christ Amen. Jesus. Kung goal mo ay mag-correct ng mga tao, i-correct sila sa way ng pamumuhay nila, correction is biblical. But it must lead them to grace, not push them into despair. And I'm saying this not to attack you, but to uphold the gospel. Lastly, yung unrepentant na heart. Kasi hindi ko magets kung paano mo nagagawa yon na alam mo sa sarili mo na you are a man. No? But yung mga followers mo alam na woman ka. Dinidepend ka pa nga nila no? Sinasabi, ini-slander ka daw, sinisiraan ka daw. But this is the truth, di ba? Hindi galing sa amin, kundi galing sa mga close friends mo, sa mga personally na nakakakilala sa'yo. So, kailangan mo maging honest sa kanila. Kasi yun nga rin yung preaching mo di ba? Live a holy life. Naalala yung sinasabi ko yung spec. Diba? That's why it is really important Grabe. No? Kung yun ang kung yun ang ay, grabe. So, mga kapatid, no? Lesson learned. Hindi lang kay brother, pati din sa atin, okay? Hindi pwedeng, sige, tayo lang ang magsasabi na live a holy life, no? Kailangan din natin yung panindigan, no? Walk in righteousness, become Christ-like. So, do you think Jesus will lie to people? I'm not saying this kasi I'm perfect. No, I struggle every day. I sin, I fall short. But anyone who continues in sin without repentance should not be in a position to teach. And this is the last time I'm gonna make a video about this. Guys, be a Berean. Mga Berean, apostol na yung nagtuturo sa kanila pero chinecheck niya pa rin nila kung tama yung sinasabi sa kanila. So, ganun din dapat tayo. Kaya sa lahat ng followers ni Christine at mga followers ng page at Tetelestai, don't be fanatic. Okay? Si Jesus lang. Tama. No? Even si bro, no? I may benefit of the doubt nga tayo di ba? Na, sige, bakit nyo sinasabi na false teachers si bro? No? We're open. No, ano ba yung sinabi niya na wrong? No, hindi yun nasagot sa interview, sa debate, o kung ano man yun. Talk nila last time, kung ano ba yung wrong sa sinabi niya or ginawa ni Brother Tetelestai. Pero I'm still open to hear, no? Kasi syempre, nakikinig tayo kay bro. No, hindi naman palagi, pero syempre, ito lang tatandaan nyo mga kapatid, no? Nandiyan si bro, Bro Tetelestai. Andito ako, andito si Ate Jai. No, para magturo sa inyo. Ako hindi naman siguro ako nagtuturo. Peace. Biglang gano'n lang. Hindi, pero may mga books around dyan, di ba? Or instructions kung paano mag ganito, na parang may meaning na, no? Pero, mga kapatid, no? Testimonies, no? But don't let that replace the Bible, no? Don't let that replace the Word of God. No, sa lahat ng babasahin nyo, sa maririnig nyo, no,
lagi tayong babalik sa first source, no? Sa pinaka-source. Okay? No, kung may narinig ka, no? That's why tama yung sinabi ni bro, no? Huwag kang maging fanatic, no? Hindi naman natin to ginagawa kasi giniglaze natin si Bro Tetelestay. Ginagawa natin to kasi we're very concerned. I'm very concerned na may ganitong issue sa Christian community. Okay? So, isipin nyo yan, napabalik ako. Napabalik para, gatasan natin to guys. Hindi. No, I'm just very, very concerned sa ganito, no, na katuruan. Kasi sabi ko, ako talaga pag may narinig ako na, no, gusto ko talaga siyang aaralin ko, no. Like, how did you came up with that, diba? Bakit ganun? So, it is really, it will really lead people confused. Kagaya nun, no, hindi masama hindi kasalanan yung maging bading, maging tomboy. Yung ginagawa, so, alam mo yun, magkakaroon ka na ng example na lang ng confused ka na statement, no? So, kaya ba niya yun sinasabi kasi siya, ganito siya, pero yung mga sinasabi niya hindi niya ginagawa, di ba? Di ba? Yun, and ano yung na at stake dito, di ba? That's why kung magko-call out tayo, make sure natin na it's because for the right thing. No, sasabihan natin silang false teacher. Ano yung basehan natin? Kasi iba yung beliefs nila sa eschatology. Diba? Wala namang diba, sinabi na natin, ayoko na ulitin. No, and ayun lang. No, ito lang masasabi ko sa inyo mga kapatid, no. Focus on Jesus Christ. Okay? Ilan muna sa akin para sa ngayon. See you ulit sa susunod. I'm Lance Lane.